gawain ng Diyos. Amen. Yeah. Mga kapatid, dito po sa aklat ng Marcos, buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng Marcos chapter 12, verse 41 hanggang 42. Ito po ay patungkol sa babaeng balog. Amen? Na mayroon siyang kasabikan sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Basahin po natin. Sabi po dito sa Marcos chapter 12, verse 41 hanggang 44. Sabi ko, nakaupo si Jesus tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmamasdan na naguhulog ng salapi at napansin niya na maraming mayayaman ang naguhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang yudang dukha, naghulog ng 2 salakting tanso at tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inuhulog ng biyudang iyon ang higit na marami kaysa inulog nilang lahat. Verse 44, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay buong niyang ikabubuhay. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Marami po tayong napapakinggan maging sa ating kapulungan, maging sa konferensya. Amen. Sa bawat gawain ng ating Panginoon, maging ngayong gabi, palaging nakakarinig tayo ng mga paghahamon sa pagbibigay. Pero dito po sa time nito, mga kapatid, nakaupo lang ang Panginoon doon sa hulugan. Hindi siya naghamon. Amen? Hindi para magbigay ang biyudang ito para mahamon. Amen? Marami tayo napapakinggan na paghahamon sa pagbibigay. Minsan nga, ugat tayong labas ng litid nung naghahamon. Pero tayo hindi pa rin nahahamon sa pagbibigay. Amen? Pero ang biyudang ito, mga kapatid, wala siyang napakinggan sa Panginoon. Tahimik lang Panginoon. Nakabantay lang siya doon sa hulugan. Amen? Pero ang kita nyo, mga kapatid, mapapansin nyo, mga kapatid, ang biyudang ito, mga kapatid, yun na lamang yung na lamang doon sa yung pira na lang, yun na lang ang laman ng kanyang wallet. Yung pira na lang, yung 2 na yun. Pero ibinigay niya sa gawain ng Panginoon doon sa templo. Amen? Ang makikita din natin, mga kapatid, ang babae ito, mga kapatid, kahit hindi na siya makarinig ng paghahamon sa pagbibigay, naroon sa kanyang puso, nakatatak sa kanyang puso ang gawain ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, bilang mga anak ng Diyos, nasaan kaya, nakatatak kaya sa iyong puso ang gawain ng Diyos? Amen? Nakatatak ba sa atin sapagkat kung naniniwala tayo katulad ng babaeng ito, mga kapatid ko sa Panginoon, kung nakatatak sa ating mga puso ang pagbibigay sa Panginoon, kahit hindi tayo makarinig ng paghahamon, kaya mo magbigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Ngayong gabi, mga kapatid, ikaw ang makakapasya niyan. Ikaw ang nakakaalam niyan. Suriin mo ang sarili mo. Nakatatak na ba sa aking puso ang gawain ng Diyos? Kung nakatatak yan, mga kapatid, praise God. Kita mo yung mga kapatid, nakatanggap ng pagpapalang babaeng ito. Sa dami-dami naghulog na mayayaman, malalaki ang kanilang hinulog. Pero ang babaeng ito, nakuha niya ang pansin ng ating Panginoon. Nakuha niya ang pansin ng ating Panginoon. Tinawag niya ang mga alagad. Tingnan nyo, ang babae nyo.
Higit sa lahat, ang nagpulot mga kapatid, nakarinig ba ang babae ito ng paghamon sa ating Panginoon? Wala. Pero dahil nakatatag sa kanyang puso ang gawain ng Panginoon, mayroon siyang pagmamahal sa gawain ng Diyos. Kaya niyang magbigay kahit wala na siya. Amen. Ngayong gabi, tayo po ay magbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Brother Jay, praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, banal makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ngayong gabi, Panginoon, ang makapagbibigay, pagpalain mo sila, Panginoon, ibalik mo po sa kanilang siksik-liklikan umaakaw. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salitan magbigay sa gawain ng salamat sa mga pagkakaloob, Diyos ang magbabalik na sila ng biyaya. So bago po ang salita ng ating Panginoon, muli kung may mga kalalakihan na naghandog, yun ang mga kababaihan, amen, ay ewan ko kung nakuha nila yung sabi ng iba na pagkaya ni Mister, kaya ni Mrs. Kaya sila naman ngayon ang maghandog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at naman. Magandang gabi po sa bawat isa. Kami po nagpapasalamat na kami makakapaghandog sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat na kahit na ako ay medyo naroon na sa panahon na matanda na, pero ako nagagamit pa ng Panginoon. Kahit po maraming isipin, problema na kinakaharap po kasi ang mga anak ko po ay mga backslider. At ako na lang po ang nagpapatuloy. Ngunit ako nagpapasalamat sa Panginoon na binibigay niya sa akin ang kagalakan kasiglahan dahil ako nagpapatuloy po sa Panginoon at nakakapag-ikot ako. Sa Panginoon po ang kapurihan. Akin po, inyo po pakinggan ang aming aawitin. Ang title po nito ay Sa Iyong Yakap.
sa akin ay ninais mo. Hindi ko inakala mo ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Pinagin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sinuya ko, ako'y di
Amen. Hallelujah. Napakagandang mensahe ng awitin. Hallelujah. At salamat sa handog na awitin sa Panginoon. Amen. So, ngayong gabi mga kapatid, ang isa sa pinakamahalagang kabuuan ng ating pagparito ay ang patuloy tayong makapakinig ng salita ng ating Panginoon. At sa pang-apat na pangangaral ng ating pastor, hallelujah. So, tinitingnan ko, ilan lang naman ang narito na wala nung nakalipas. Pero mayroong mga hindi pa siya kilala. Nais kong ipakilala sa inyo ang ating pong pastor. Talagang sa aking pong kaisipan ay kakaunti lang ang aking pong talagang nalalaman sa kanya. Pero may nakamarka sa aking pong isipan. At ito po mga kapatid ay ang pagkakilala ko, ang ating pong bisitang mga ngaral ay may puso talaga sa pag-abot sa mga tao. Hindi lang mga bayan, pati nga bansa. No, kaya ang kanya pong iglesia pinagpapastoran, ang Rosario Cavite Church. Hallelujah, may mga anak na iglesia, hindi lang dito sa Pilipinas, pati po sa itong bansa, sa Taiwan at sa Hong Kong. No? So, mayroon pong mga anak na iglesia, ang church po ng Rosario Cavite. Kaya tunay po na kakaunti ang aking pagkaalam, pero alam kong merong marami at malaking pagkilos sa Diyos sa buhay ng ating pong bisita mga ngaral. Kaya labis po akong talagang nagagalak na tayo po ay tinaunlakan nila kasama ang kanyang may bahay na sa loob ng 4 na pangaral ay tayo po ay sinamahan nila. At hanggang ngayong gabi, sa pang-4 na pangaral ay niwala ko na patuloy na may sasabihin sa amin ng Diyos mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon habang lumalapit po ang ating Pastor Seth Nakana. Muli ay nagpapasalamat po kami mag-asawa at nais ko rin samantalahin sa pagkakataon ito na ako'y nakadako dito. Isang pribilehiyo po ito sa akin. Ang tawag ko dyan ay bahagi na ng kasaysayan ng aming buhay. Actually, mahilig talaga ako sa history. Kaya para sa akin ay ang bawat pangyayari sa aking paglilingkod, actually maging yung lahi na aking pinanggalingan. Yung mga kinukwento ko, actually hindi yun alam minsan ng mga kapatid ko. Tinatanong ko tatay ko, nanay ko. Kaya po, ang ganitong mga moment talaga na nai-invite ako ay tinuturing ko po yan, bahagi na yan ng kasaysayan ng aking buhay. Salamat, isinama niya ako sa kasaysayan ng church na ito at sumasama din kayo sa kasaysayan ng aming ministeryo. Actually po, maging ang flight ng Hong Kong, naka-file pa sa akin yan by envelope. Tama, envelope yun. So, nung bago mag-pandemic, ang alam ko ay nasa 38, itinago ko dito. Makita ngayon sa paglipat namin. So, kaya meaning itong huling punta namin, meaning nasa 39 times na yan. So, pag tinignan nyo yun, Cebu, o ano naman tinaroon sa ko, kung isang araw mayroong gagawa ng kasaysayan ng buhay ko, pag ako wala na, ayoko may gumawa ng kasaysayan ng buhay ko na ako'y buhay pa. Totoo mabuti. Sinasadya yung nilalagay ko yan. Kaya, handa po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon ay sumasama tayo sa kasaysayan na ginagawa ng Diyos sa mundo. At pumapayag kang sumama ka sa kasaysayan hanggang langit. Hindi po ito alam ng maraming matatalino magagaling sa daigdig na minsan akala nila sila ang gagawa ng kasaysayan. Hindi po. Pwedeng mahagip sila, pero hindi sila talaga ang pinakang sentro ng kasaysayan. Dalawang people's group kung tawagin lang po yan. Ang sentro ng kasaysayan ng langit dito sa lupa. Ito po yung Hebrew o hanggang Hudyo, mga Israelita. At alam nyo ba, yung sa ating mga iba't ibang lahi na Gentiles kung tawagin, yan po ay ang Christians. At salamat na kabilang tayo doon. At pag binasa mo ang kasaysayan ng Book of Acts, history book kasi yan ng New Testament. Church po ang tinututukan dyan kung anong ginagawa.
At alam naman po natin yan, naririnig natin yan, na ang pattern na sinusundan natin, hindi man eksakto dahil magkaiba tayo ng culture, pero pag pinag-aralan ninyo, bukabags po tayo. Amen? Kaya meaning, sigurado kami mga kapatid, sigurado si Pastor Wiman Mitchell, at sigurado ko sa ating conviction, sumasama tayo sa kasaysayan ng langit. Ngayon, since ang kasaysayan mga kapatid na yan ay hindi po yan madali, sabi ko nga sa inyo, ang paggawa ng kasaysayan ay depende po yan sa gumagawa ng kasaysayan. Kaya kung sinong manalo, alam niyo po, ang kasaysayan ng mundo, ang mas gumawa niyan after Second World War is yung mga nanalo sa Second World War. Pero maraming behind dyan. Maraming nasa likod po niyan, mga kapatid. Na sa totoo lang, hindi naman talaga ganun yun eh. Diba? Kaya tandaan po ninyo sa buhay na ito, para mapasama tayo doon sa tamang kasaysayan ng Diyos, kailangan nating harapin ang mga hamon sa buhay. Acts chapter 5, verse 20 and 29, actually yun ang ipangangaral kong paksa, pagharap sa mga hamon. Facing challenges. At sa fellowship man natin, may kasaysayan din tayo sa fellowship natin. Alam natin yung mga umalis. Amen? So, salamat naman sa Panginoon na nanatili tayo o narito pa tayo. Kasama po yun sa magiging hamon. Magpapatuloy ka ba sa paglilingkod? O ano kayang dahilan, ano kayang bagay ang magiging dahilan kaya aalis ka? That's challenge in life. Kaya pagharap sa mga hamon. Ito pong dalawang talata lang na babasahin ko, isama nyo na lang na reference yung Acts 26:16. Ito naman po nung si Pablo makakilala sa Panginoon sa Acts chapter 9, sa panahong ito na sa harapan ni King Agrippa. Ang sabi niya po dito naman ay, dito sa puntong ito ay tumayo siya at sinabi niya yung kwento din sa verse 19 nga dyan yung, sabi niya, hindi ako nagsuwain sa pamitain ng sangkalagitan. Kasi yun ang challenge sa kanyang buhay noon mga kapatid. Ngayon, basahin na lang natin itong 28 and 29. Sabi po dito na sinasabi, ito yung mga humuli sa kanila. Ibinalak naming mahigpit sa inyo na huwag kayong mga turo sa pangalan ito. Ibinabala o di kaya binanta sa kanila. Sabi na namin, huwag kayong magturo tungkol sa pangalan ng Jesus na yan. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral. May nag-aralan po ninyo yan? Preaching point yan. Street preaching yan. Totoo po yan, yung ginagawa natin. That's very biblical mga kapatid. At sabi dito, at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Si Jesus po yun, nung ipinako sa krus ng Kalbaryo. So ano po ang sagot ni Pedro at ni Juan kasama ang mga apostol? Ito po yung pagtugon nila sa hamon na ang babala, ang banta, huwag kayong mangaral sa pangalang yan. Nakakaharap din tayo ng ganyan. Bawal dito sa palengking ito, mangaral. Di ba? Ano mga ganun din? Ako ulit ang taga-Panthers House, at bawal nangangaral, di ba? Ay, sa po yun, totoo po yan. Sasabihin na, kumuha muna kayo ng permit. Eh, alam natin yung Article 3, Section 5 sa Bill of Rights, minsan yun lang ang dinadala ko. Ito ho, ang aming papel. At sabi po ni Pedro, datapot, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ayan po ang pinakang pundasyon ng hamon. Sino ang mas pakikinggan mo? Diyos o tao? Tayo po'y sandaling manalangin amang banal. I-bless mo ngayong gabi ang iyong mga salita. Panginoon, wala kong tiwala sa aking sariling kakayanan. Umaasa ako sa pagkilos ng banal na Espiritu. Pinapayagan ka namin na malayang kumilos at mangusap, magpakahayag sa aming kalagitnaan. Anumang distraksyon, gawa ng kaaway, paglaban sa iyong mga salita, maging kawalan ng pangunawa. Ito'y sinasansala namin at tinataboy sa impyerno sa pangalan ni Jesus. Pagkus ang dominion ay aking tinatatag sa aming kalagitnaan, ikaw ang magpakayag at mangusap, umabot sa kalagayan ng bawat isa o Diyos. Ito po ang aking panalangin, inaangkin namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Pumalapag po muna tayo sa ating Panginoon.
Mula sa paksang ito na facing challenges o sa Tagalog, magharap sa mga hamon, mayroon pong nagsabi, actually si Martin Luther King Jr. Si Martin Luther King Jr., ito po isang Baptist po ito na activist sa Amerika. Pinaglalaban po nila yung slavery na dapat walang slave. Panahon po ito ni Abraham Lincoln, kaya actually pareho po silang na-assassinate. Pero ito pong kanyang sinabi, the ultimate measure of a man, yung dulang sukatan daw ng isang tao, is not where he stands in moments of comfort and inconvenience. Hindi ito yung kung saan siya nakatayo sa mga sandali o panahong siya'y panatag at nasa kaginhawahan. But where he stands at time of challenge and controversy. Ngunit kung saan siya nakatayo sa mga oras ng hamon at kontrobersiya. At kung kayo'y tumatagal na ng mahigit at least 20 taon, nadaanan ninyo yan, mga kapatid. Amen ba? Alam ninyo ang aking sinasabi. At kasama po talaga yan. At minsan kami mga pastor, ng mga tumatagal na rin na mag-usap-usapan din namin yan. Paano kaya kung may mga maganap muling mga hamon sa buhay? Mga controversial, mga kapatid. Paano natin haharapin yung mga bagay na yon? So, hindi kailangan laging paghandaan yun. Sanayin mo lang ang sarili mo na humarap sa hamon. Pag nasanay ka noon, anong klase man ng hamon yan, ang totoo niyan, magagawa mo sa time na yan kung ano man ang dumating. Ang Matthew 11:12, mismo si Jesus ay nagsabi, at mula sa mga araw ni Juan hanggang ngayon, at pag ginamit po ito ng mga missionaries sa mga close countries na tinatawag, as in ngayon po yan, sa mga panahon na kanilang ginagamit ang talatang ito, ang kaharian ng langit ay nagbabata o naghihirap ng karahasan. Persecution po yan actually. Challenge yan. At kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Mayroon po tayong mga kwento ng ganyan na talagang nakakaladkad o kinakaladkad ang church. At gusto ko pong sabihin sa inyo bago ang unang puntos, actually, ang challenges ay normal yan sa buhay bilang bahagi ng maturity. Actually, kahit laro o maging sa pag-aaral, hapon talaga yan, normal yan. Pagkatapos ng elementary, 6 na taon ka lang talaga dyan. Ang kasunod yan, dapat mag-junior high ka. Kung sa ngayon, noon sa amin ay high school. Amen? Normal na hamon yun. Pangit na hindi ka tumapos ng grade 6. At sabi mo, tapos na ako ng pag-aaral. May grade 7 yan. Amen? Hanggang grade 10. Then mayroong senior high yun, yung grade 11 and grade 12 up to college. Actually, kahit magkatapos ng college at another challenge, papasa ka sa board o hindi. Kaya yung iba para sigurado kung kinukuha course yung walang board exam. Di ba? Pero ang another challenge doon, matatanggap ka ba sa trabaho na related doon sa trabaho, sa course mo o hindi. So kaya mahalaga na maunawaan po natin yan. Pag natanggap ka naman sa trabaho after kang ma-hire, actually pagsisikapan mong ma-regular. Pag na-regular ka naman, actually walang tigil na promotion, increase or lipat ng ibang mas magandang trabaho. Puno na nga mo ng buhay. Amen? At minsan, pinadagdag ko nga yan, yung mga mahilig sa online games. Although di ko talaga naging kabisado yung ML, palagay ko. Kaya paano, may ilan ditong naglaro niyan, or Valorant sa ngayon, di ba? Di ka mananatili doon sa level 1. Tama ba? Amen ba? Tama yata ang sinasabi ko. Gusto mo yan doon sa level 2. At mayroon pa akong mga nalaman dyan, mountain, na mga nakalaya talaga. Kung hindi ka pa nakakalaya, isa ka dapat sa mag-surrender. Aba, yan pala'y binibilhan ng account at bumibili ng mga sandata. Libo ang presyo. Yan po ay para sa pag-level up, tama? At pagharap sa hamon yan, na talagang kailangan makuha mo yung weapon na yan, kasi sa iyong pag-aaral, kung mayroon lang ako ng weapon na yan, matatalo ko yun. Di ba? Pero sa spiritual, mga ang problema, normal sa secular ito. Pero bakit pag sa spiritual, minsan o mas madalas, parang ayaw natin ng mga hamon sa paglilingkod natin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid,
harapin natin anumang hamon sa buhay. Actually, sa tatlong pangangaral ko nang nasabi sa inyo, wala pong hamon tayong tutugunin na hindi tayo sasamahan ng Diyos. Maging ang mundo, mga kapatid, nakikikop ng kasabihan na David and Goliath. Spiritual yan. Kung may David and Goliath na ginagamit ng mga manlalaro kapag intramurals kayo. Tama ba? Behind David and Goliath na laban ito. Ano bang kinalaban yan? Secular yan, di ba? Pero di bali na. Ibig sabihin, labanan yan ng dihado tsaka ng yamano. Obvious kung baga pagpilingnan mo. Pero dahil sa mga tumutugon sa hamon, nababaliktad ang sitwasyon. Mayroon din sinasabing Solomonic wisdom. Ang hirap pagpasya na bagay kasi walang ebidensya o wala man lang makakapagsabi, kundi yung dalawang nag-aagawan ng bata. Di ba? Hanggang ngayon po sa korte, alam nyo, ginagamit nilang tinatawag na Solomonic wisdom. At actually mo din, yun yung tinatawag na circumstantial evidence. At alam nyo ba, pag sa mga pastor, pag sa mga Kristyano, pag may idinitin na gano'n may problema, di natin kailangan mga kapatid ang ebidensya. At challenge sa aming mga pastor, magpasya ng tama. Circumstantial evidence yan at conviction yan. Kailangan ibaba ang hatol. Amen, mga kapatid? Then sa buhay natin, mayroon kang kakaharapin na gano'n. Parehong tama at maganda yung nasa harapan mo. Pero kailangan mong matutunan na pagpasyahan doon sa dalawang magandang nasa harap mo, mayroon dyan mas maganda. Amen? Halimbawa, magpatuloy ng pag-aaral pero grabe na talaga ang calling ng Diyos. Kailangan makuha mo doon yung mas maganda. Magandang mag-aral, pero kung napapanahon na, mas magandang tumugon ka sa tawag ng Diyos. At iba pang mga bagay, mga kapatid. Kaya ngayong gabi, tingnan po natin ang ilang mga katotohanan tungkol po sa pagharap sa hamon. Number one, siyempre mga kapatid, genuine conversion. Alam po yung kaligtasan natin. Nalilinig natin lagi yung genuine conversion. Huwag mo ipagpapalit sa anumang kasiyahan ang genuine conversion. Amen? Kung marirecall natin ang genuine conversion, ito yung kaibang kasiyahan na may kasamang kagalakan na hindi mo maintindihan na ang buhay mo parang nabuo noong panahon na yun natanggapin mo ang Panginoong Hesus. Walang sapat na salita, walang sapat na kayamanan, walang bagay na pwedeng ipalit yan, iyayakap mo yan. Pagkatapos pa lang ng linggo, gusto mo Miyerkules na ng gawain. Amen? Inilalaban yan mga kapatid, kailangan hindi magbago yan. Amen? Jude 1, 3, and 4. Sabi ni Jude, mga kapatid, ito'y payo niya sa mga Kristiyano sa panahon na yun. Dahil ang kategory ng book na yan ay general epistles. Meaning, ito po ay sulat sa lahat ng Kristiyano sa panahon noon, nasaan man silang dako ng mundo. Jude advised Christians in their time. Sabi dito, mga minamahal, samantalang ako ito nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan natin lahat. Siguro pinapaunawa niya kung paano tayo naligtas, ano halaga ng kaligtasan. Pero tingnan nyo, ang pinagtuunan niya dito na kailangan na makipaglaban sa pananampalataya. Ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayo makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya. Alam naman po natin yung pananampalataya ay yung pundasyon ng kaligtasan. Ang sabi ng Bible, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. 16:31. Di ba? At ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Iyan po ay nasa Romans chapter 10 verse 17. Kaya si Jude ay biglang sinulatan niya na kailangang makipaglabang ka ng masikap sa pananampalataya na ibinigay na minsan. Minsan lang yan nung tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Pero magpakailanman yan sa mga balang hanggang actually everlasting life. John 3:16 ang connection yan. Kaya mga kapatid, yung genuine conversion natin, yung ibang saya, ibang galak sa paglilingkod. Oo, Kristiyano ko mga kapatid, noon naranasan ko sa edad na 10 years old, yung grabing saya ng paglilingkod, nawala po yun, bumalik yun 16 years old mga kapatid, nung ako ay magbasa ng Bible. Bumalik uli yun nung ako ay magpa-disciple. Sa totoo lang, sa pagpapastor mga kapatid, may time na parang hahanapin mo yan. Parang nawawala yung sayang yun. Kaya kaninang umaga, nasabi ko po yun mga kapatid, totoo yun sa akin.
Lord, kung ako'y parang nagpapabaya, kung ako, Panginoon, ay baka nalilihis o nawawala, alisin mo ang kagalakan na yan para hanapin ko yun. Kaya ang challenge niyan, huwag mong baliwalain mawala yan. Alam natin na unspeakable joy yan kung tawagin. Joy, unspeakable, nung kumilala tayo sa Panginoon. Verse 4, ang sabi po ng banal na kasulatan, Jude 1 pa rin, sapagat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yung mga tinalaga ng una pa sa katulang ito, mga di banal, pinalitan ng, di po ako nagsasalita ng malaswa, pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng Diyos na tinatatwa ng iisang guro, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Jesucristo, ang isang guro pala, at ang Panginoong Hesus. Katanda po ninyo, ang tunay na Kristiyano, tumatayo yan sa kabanalan. Alam po ninyo yung term na ginamit dyan, yung lasciviousness. Englishin ko na, para hindi masyadong, ba't ka ganun ang salita? Pag sa Pilipino, sariling wika, may mali siya masyado, malaswang pakinggan, di ba? Yan isang Englishin mo, lasciviousness. Yan po yung English noon. Alam po natin yan. Dumadaan yan sa mga gadget. Nariyan yan sa cellphone. Kailangan nating labanan yan. Nagpapalamig yan ng panampalataya. Nag-aalis yan ng kaligtasan pag di mo binantayan. Amen? Pwedeng maglayo yan sa iyo sa Panginoon. Katulad po ng gathering converts. At sa fellowship, ito pang pinakakatuwa ko, kahit tumatagal na tayo sa Kristiyano, pinapalalanan tayo niyan. Yung genuine conversion mo ba, inariyan pa? Amen? Yung kasiyahan mo ba nung ikaw ay bago makakilala sa Panginoon na nanatili pa ba? At binabantayan talaga yan. Tingnan mo itong gathering, mga kapatid na na-convert. Mark chapter 5, verse 18, 19, and 20. Bagong ligtas. Pag pinag-aralan mo, maybe overnight ito. O sige, nagtagal na natin few days na nag-stay doon si Jesus. Pero pag pinag-aralan mo, hindi. Same day. Yung naligtas pa natin na inaalian ng masamang espiritu, na yung espiritu nagpakilala pang legion. Tama? Gustong sumama yun kay Jesus. Pero may iniwanang hamon. Walang nag-follow up sa kanya. Pero mga kapatid ay gumawa siya sa karya ng Diyos. Yung challenge sa pagbibigay ngayon, sa totoo lang mga okay yun, tama yun. Ang totoong naligtas nagkaroon ng damdaming magbigay, hindi kailangang hamunin katulad mga kapatid ng babae doon sa harapan ni Jesus nung siya ay nasa templo. Amen? May genuine conversion siya sa pananampalatayang Hudyo na kailangang magbigay sa templo. So ngayon, itong gathering mga kapatid, pag binasa natin, Mark 5:18, 19 and 20, at habang lumululan sila sa daong, o siya sa daong, si Jesus po yan, ay pinamanik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama. Siyempre, tayo lang ang saya natin pag gano'n mayroong tumanggap sa pananaral na umiiyak-iyak at sabihin mong sama ka sa church, gusto ka agad sumama. Ang saya natin noon, di ba? Pero si Jesus hindi pinasama. Meron po kaming ganung karanasan na linggo ng isang gabi ng pangangaral, I think Webes, nangaral kami, may tumanggap talaga. At pagkatapos nung tumanggap, sumama pa sa church, inalam ang church. Nagdi-daily prayer na kami noon, sinabihan namin kung gusto mo, sumabay ka sa pray. Kahit hindi marunong mag-pray, sumama mga kapatid. Oo, marami siyang pinagdaanan, pero ngayon pastor siya, nasa Bicol mga kapatid. So, tinake agad yung challenge. Sabi sa verse 19, at hindi niya itinulot, hindi pinayagan ni Jesus, kundi sa kanya ay sinabi, ito yung hamon, umuwi ka sa bahay ng iyong mga kaibigan, sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paanong kinaawaan kanya, ibig sabihin baga, kung paano ka pinalaya sa kapos ng masamang espiritu, na wala nga pong makapagpatigil sa kanya, di ba, sa mga libingan sumisigaw, kahit sa talian ng kadena, pinuputol niya lang. Ang mga tao marahil umiiwas na lang doon. Verse 20, at siya yumaon ng kanyang lakad. Tinake niya yung challenge. At nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya ginawa ni Jesus, at nangagtaka ang lahat ng mga tao. Speaking of Decapolis, 10 cities po yan. Deca, 10, di ba? At sa Bible, 3 times po yan binanggit.
Pinakita dito ang revival sa Decapolis. At tinatayang ito'y dahil sa testimony ng lalaking ito na pinalaya ni Jesus. Mayroon pang mga pag-aaral na possible, mga possibility lang po yan, na kaya naririnig nila doon sa mga lugar na yun, mga kapatid, katulad din ng babaeng Samaritana. Nung ma-encounter si Jesus, at nung masabi yung kanyang voice, sabi niya, parang ikaw ang propeta na sinasabi sa nadarating. Bakit may alam siya tungkol sa propeta? Samaritana siya. Anak siya ng compromiser na Israelita, Gentiles ang kanyang asawa. Pero sabi niya, pero ang pananaw dyan, marahil may mga nakapag-share sa kanya. Katulad nitong isang lalaking ginaalihan ng masamang espiritu. Kaya tandaan po ninyo, ganon din tayo. Tumayo ka lang sa hamon after ng iyong conversion at hanggang ngayon, gagamitin ka sa revival sa isang lugar at sa pamilya mo kahit may mga panahon minsan na parang hindi ka pinapakinggan ng iyong pamilya. Amen? Alam niyo po, ang lumipat kami sa fellowship na may Panginoon, hindi rin yan naging madali sa amin. Actually, nung mauna yung kapatid ko, yung pangalawa, ay hindi ako kumbinsido sa Bicol. Pero nung ako'y makuha ng pastor dito noon sa kabini namin, hindi ko rin madaling makumbinsi yung aking pamilya. But to make the long story short, mga kapatid, ang Diyos gumawa ng kaparaanan at nang makita ng magulang ko yung magandang nangyayari sa ministry, sumama po siya sa amin. Sa pamilya naman ng asawa ko, hindi po madali na makumbinsi niya yung kanyang mga kamag-anak. Lalo yung aking biyanan na babae at lalaki. Pero maniwala kayo, bago sila kinuha ng Panginoon, kami lagi ang hinahanap. Naligtas po sila. Si Pastor Julius na nasa Tainan, na pamangkin ni Mrs. Mamatet, hindi namin inaasahan yun paano madadala. Ang patatapang sila doon sa Bacoor. Parang hindi mo basta pwedeng religious approach. Hindi ubra doon. Dapat daragan talaga, mga kapatid. Pero ako'y naniniwala na sa pagkilos siya ng ating Panginoon. Ngayon, di lang nakakilala sa Panginoon, naging missionary pa. So, basta tumayo lang tayo sa pamilya, totoo ang Acts 16:31. Yung po yung kinuto kanina. Manampalataya ka sa Panginoong Isus, ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong buong sambayanan. Kaya kung di paligtas ang iyong buong sambayanan, ibig sabihin yan ang ikiklaim mo sa Panginoon. Lord, maligtas sila, makasama ko silang maglingkod sa iyo. Dahil may nagsabi po ng ganito, to be successful, you must accept all challenges that come your way. Upang maging matagumpay daw, kailangan mong tanggapin ang lahat ng mga pagsubok na darating sa'yo. You cannot just accept the ones you like. Hindi pwedeng tatanggapin mo lang ang hamon na gusto mo. Ito, gusto ko tong challenge sa inyo. Ito, ayaw ko talaga ng kahirapan. Yan ang ayaw ko, yung magutuman. Sabi ng Panginoon, sige, gugutumin kita. Di ba? Hindi ka pwedeng mamili sa hamon na gusto mong abutin. Gusto mong mga hamon talaga, yung may masamang espiritu, magkakas out sa demon possess. Pero yung magsalita na ko ng laban ng kapwa, yung parin ko muna pagka-Kristiyano, upakan muna kami. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Amen? Kundi kailangan i-handle mo pa rin ng tama yan. Hindi pwedeng mamili ng hamon ng buhay. Kinakailangan maging handa tayo anumang hamon ng buhay ang ating dadaanan. Amen? Number 2, mga different trials. Iba't ibang mga pagsubok. Kaya, mayroong quotation na ganito ang sinasabi. Trials, obstacles, difficulties, and sometimes defeats. Ito raw ay mga pagsubok, hadlang, obstacle, mahihirap na bagay, difficulties, at minsan, kabiguan, are the very food of faith. Masarap palang pagkain niya ng pananampalataya.
So kaya mga kapatid, yung mga pagsubok, mga hadlang, at mahirap na bagay, minsan pati kabiguan, ay nagbibigay sustansya yan sa pananampalataya. Wala pong pastor na ang testimony, ang ministry, ay may anointing, mga kapatid, may authority ang leadership, na wala man lang kinaharap na matinding pagsubok. Amen? Hindi si Pastor Boyet nalagay sa kanyang leadership na yan na walang matinding pinagdaanan. Actually, paulit-ulit. Hindi na kapatid. Huhugutin dito, ipapadala doon. Yung po yun nung inabutan mo na nasasabi ko, grabe, sumunod si Pastor Boyet. Parang di ko kaya yan. Yung mga ganun mga kapatid, na makakapanalangin ka nga, Lord, huwag naman sanang gawin sa amin yan. Hindi ba yung ganun? Pero tandaan po ninyo ano ang nangyari. Amen? Kaya yun ang maunawa natin mananampalataya. Huwag kang mamimili ng hamon ng buhay. Ang ipanalangin mo, ihanda ka ng Diyos sa bawat hamon na padadaanin ng Diyos sa buhay mo. Amen, mga kapatid? Kaya, kung bakit mga kapatid, ang mga pagsubok daw, hadlang, mahihirap na bagay, minsan pati nakabiguan, bakit ito nagiging pinakang pagkain daw ng pananampalataya? Ano naman ang magiging patunay? Tandaan po ninyo, kasi ito ay magpapalago sa atin. Amen? Tutulong ito na lumago sa atin. Si Santiago, mayroon mismong sinasabi dyan, hindi po yan paganda lang ng salita, kundi noon pa man sa mga unang Kristiyano na sa pagkatinding persecution. At alam niyo po ba, ang 12 alagad, maliban po pala kay kasama si Matias, alam niyo po, ang hindi lang namatay sa pagpatay sa persecution, si John the Beloved. Si Pedro, pinakong patiwari. Lahat po yung another 11 disciples na yan, namatay po yun mga kapatid. As in, pinatay sila. Iba't iba. Si Tomas, ang alam ko ay sa India, at tinalian ng 4 na kabayo sa kanyang 2 kamay at 2 paa at sabay pinatakbo yung 4. Anong itsura? Pero hindi nila binitawan ang pananampalataya. Na nung time na yun, nagpapalakasan sila. Ito ang sabi ni Santiago. 1:3 nga ng James, saka verse 4. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Yung magiging kumplito ang iyong pananampalataya. Alam niyo po ang term ko sa mga leader ng ating fellowship. Of course, Pastor Wiman noon, Pastor Greg na yung, then of course, yung Council of Leaders ni Pastor Wiman na nakasulat po doon sa minsan mga pinagpipray sa Mandaluyong. Kasama na rin ang mga leader natin, yun nga, Pastor Boyet, Pastor Frank, kasama si Pastor Ernie dyan. Alam niyo po ang tawag ko dyan? Alam niyo po mga kapatid, sila ay hinubog ng mga karanasan. Pinagday sila ng mga pangyayari. Amen? At hinulma sila paglipas ng panahon. Bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, kahit sabi mo, simple lang kung mananampalataya. No, kailangan maabot mo yung pinakang tawag at plano ng Diyos sa buhay mo. Payagan mo na hulmahin ka, hubugin ka, at ikaw ay lilukin ng mga karanasan. Huwag kang mamili ng hamon sa buhay. Amen, mga kapatid? Ang mga pastor, iba-iba ang approach. Pero yung nakita kong matitindi rin talaga yung mga pamamaraan, ay matitibay talaga mga kapatid yung mga nahubo. At mayroon akong minsan pastor na binabanggit ito, ang tibay nito rin. Kung hindi ito nakalusok, wala dapat ito sa church. Si Pastor Rico sa Baclaran, alam ko ang mga pinagdaanan yan eh. Sabi ko, mag-inga kami noon eh. Parang totoo yung sinasabi sa iyo, pero tingnan yung lumusok siya. Di natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? At marami na tayong pwedeng mabanggit niyan, at least kahit madalian mo. Si Joseph the Dreamer, hindi siya naging prime minister. Kung hindi niya dinaanan ng proseso na inihulog sa balon, ibinenta sa Midjanita,
Inakusahan na rapist na kulong ng ilang panahon. Saka siya, mga kapatid, sa pananatiling katapatan sa Panginoon, kaya siya na-promote dahil yung isa sa bilanggo, nahulaan niya yung kanyang panaginip. Kaya isang araw yung paraon ay nanaginip na nakalimutan kung maaring sinusubok lang daw yung mga matatalino. Kaya naghanap siya ng taong makakapag-interpret doon. At nung ma-interpret, sino pa bang makakagawa ng leadership para masalba sila sa 7 taong taggutom after ng 7 taong kasaganaan? Pag pinag-aralan po ninyo, educational attainment, hindi talaga ganun si Joseph Gadamer. Sa isang history book ng mga Hudyo, actually may himala po talagang nangyari dyan. Pinatalino siya ng Diyos. Kaya nga, hindi nakasulat sa ano ko mga kapatid, sa outline ko, nag-flash lang sa akin, hindi ko sure kung tama, 10:13 yata ng 1 Corinthians, yung pagkasabi doon, ang Diyos ay di magbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya. Amen? Magbibigay ang Diyos ng katalinuhan sa bagay na yan. Then personal, kakaranggot pa kapirasong mga karanasan mo rin, napatunayan po din yan sa mga controversial na bahagi ng buhay. Harapin mo lang ang hamon smartly. Mga kapatid, sabi ko sa inyo ay, ang Diyos nagre-reveal ng wisdom. At pag kinasanayan mo na humingi ng wisdom sa mga panahon ng mga crucial, risky, at controversial mga kapatid, lalong nagsusupply ang Diyos ng wisdom. Amen? Kaya huwag katakutan yung hamon. Amen ba, kapatid? Hamon man yan sa buhay, kahit po yan secular. Wow! Relax lang. Manalangin lang sa Panginoon. Kasi si Pedro may sinabi din, 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na, sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Huwag ka daw magtaka niyan. Idugtong nyo ang Revelation 3:20, ang sabi doon, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitis. Kaya kailangan mananatili ka ng magtiis. Babalikan muli yung sinasabi ng Santiago 1:3. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Basta masanay kang magtiis, humingi ng karunungan sa Diyos, iingatan tayo sa panahon ng pagsubok. Amen? Na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At iba po ang nagiging reaksyon ng tao sa mga pagsubok. May taong ayaw ng pagsubok, may mga taong nagpapabayaan na lang ng may subok. Pero may mga taong tumatayo talaga pinaharap ang pagsubok. Tingnan nyo, nagiging maganda yung dulo ng buhay. Amen? Kaya harapin lang natin mga kapatid yung mga hamon sa buhay. At of course mga kapatid, mahalagang maunawaan natin, pinapayagan minsan ng Panginoon kahit ang mabibigat na mga pagsubok. Itong salitang ito, ginagamit ko ito at pwede kong sabihin na siguro lalo sa mga disciple. Mabigat ito, si Jesus na mismo ang nagsabi. Luke 22:31 and 32. Alam niyo kung ano pagkasabi dito? Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas. Tandaan mo ha? Kaya minsan, alam mo, kung disciple ka talaga, kung malago kang Kristiyano, ang tamang basa niyan habang binabasa mo sa Bible is ganito, ilagay mo yung pangalan mo dyan. Andres, Andres. Eduardo, Eduardo. Ilagay mo pangalan mo. Hiningi ka ni Satanas. At uma-apply po yan sa lahat. May mga sinasabi ko tayo, minsan may pagsubok sa pera lang. May pagsubok sa pamilya lang. May pagsubok sa kalusugan lang. May pagsubok sa trabaho lang. Paano kung sabay-sabayin? Amen? Ang tawag po niyan, term pong nabuo yan mga kapatid, dahil sa minsan mayroong ganong mga kinakaharap. Tapos, kung ikaw pa'y disciple o pastor, kung kailan kahambang o lumalago, saka mayroong paninira. Ambush attack ang tawag niyan. Spiritual ambush. Di ba yung ambush sabay-sabay? May sasabog na lang, may ibabatong granada, rarak-ratan sila. Di ba? Magkasakit ka kaya, mawalan ka ng trabaho, magkaroon yung problema yung pamilya, may issue pang lumabas para sa'yo.
Di ba? Pinasabog muna, initsahan ka pa ng granada, nirakrat ka pa. May sniper pa yun. Mga moral assassinate, mga assassin. Kaya si pastor, kung alam nila. Kaya si brother, sip-sip. Pero tanda po ninyo ang kanyang sinabi, upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Pero pinabayaan pa ng Diyos, inassure ng Panginoon. Anong sabi? Datapot ikaw ay ipinamanhid ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw kung makapagbalik ka ng muli. Sinabi na ng Panginoong Isus, makakabalik ka, huwag ka nang magkulang ng pananampalataya. Kung makabalik ka, kasi makakabalik ka talaga, kung di ka magkukulang ng pananampalataya, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Sinasabi ko ang ganito mo din. Pag dumadaan ka sa pagsubok na mabigat, tingnan mo, magpapalakas ka isang araw sa mga taong dadaan sa ganyang pagsubok. Kaya huwag yan lalampasan upang tagumpayan. Sayang yung mga taong palalakasin. Hindi rin yun magtatagumpay. Kaya isipin natin na pag di tayo nagtagumpay sa isang hamon, marami kang idadamay na hindi magtatagumpay. Kasi sabi dito sa talata, ikaw ay gagamitin upang patibayin ang mga mananampalataya. At minsan sinasabi ko, hindi bagay ang pangalan kong ilagay dyan eh. Simon. Pag nilagay mo sa akin pangalan, Seth. Pangit, di ba? Kaya inyo yan. Tumaan na ako dyan eh. Munti ka na akong mamatay. Kasi totoo lang din, naramdaman ko din yun eh. Kung maaaring hindi na ako ni Satanas, sabi ko, ayoko pa. Mas gusto ko pang magpastor. Yung mga inaalala ko, ang tatay ko may calling na magpastor at hindi tumugon. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ang tawag ko sa tatay ko, ipasa mo sa akin. May dahilan ako, huwag mo kong kukunin, Lord. Mayroon akong kinuhang tawag na hindi tinuloy. Naipapasa ko kasi ang tawag. Ang pangalan ko po ay Seth. Ang katulugan niyan ay successor. May sinundan akong kapatid, ang pangalan mismo Abel. Nagsundalo po yon, namatay. Nagkukwentuhan kami, yun ang nung kami lumalaki, kaaway ko. Naranasan nyo ba yung magkapatid, magkaaway at nagsusuntukan? Kristiyano kami yan. Mamaya, pag-alis nyo. Hindi ko talaga matalo-talo yung kapatid kong yun. Pero pati nung magpa-disciple na ako, nag-training naman sa Navy, hanggang nakapasok na, kami naman yung naging magka-close. Maging to the point na minsan hindi namin natuto ng ilang buwan na. Saan na kaya yun? Iisip tuloy namin, baka namatay na. Wala ay mayroon na pinakasama. Ako ang tumungtong noon. Sinama ko pa si Mrs. Natuntun namin sa Buena Vista, Quezon. At nagpuntuan kami ulit sa niya. Alam mo, nung ganitong kalagayan, nahiya ko. Tapos kaya ako nagpa-contact sa inyo. Pero alam nyo, sabi niya, sa mga operation, talagang nananalangin ako na sabi ng Panginoon, kung ito na ang katapusan ko, basta iligtas mo ko. Sabi ko, hindi, may narinig din akong pangangaral niya na yung mga mahal sa buhay mo, ipanalangin mo. Mayroon akong narinig na testimony niya, ang sundalo, yung isang kapamilya nila, pinapanalangin lagi, na Panginoon, ingatan mo ang aking mahal sa buhay. Proteksyonan mo sila, Panginoon. Nasaan man siya, Lord, isalba mo siya. Alam mo, may karanasan siya. Natatandaan niyo po ba yung pangalan Ato sa Bayan? Hinahanting nila yun doon sa Mindanao. At may time na yung team nila ang pumunta doon. At sabi na roon sa Kubo, sa isang lugar na nasa gitna ng parang ano tawag nito? Sa gitna ng palayan, sa bukid. At mayroon daw isang niyog doon. Positive, naroon, pinasok nila yun ng kasamahan niya. At siya ay bantay doon sa labas. Gabi yan ha. Tapos pagpasok nila doon, nagulat yung mga kasamahan. Wala dito. Isang matanda, isang bata. Alam niyo na yung mga ganon, pag maging bata at maging babae, pero positive ayon sa asin, sino bang matanda? Bakit nasa gitna ng parang? May anting-anting yun, nagbabago na ano.
Pero nung kinagabihan, nagpa-interview siya ako sa bahay. Sabi niya, hindi, nandun ako. Nandun ako sa taas ng puno. Nakita ko nga may isang lalaki doon sa baba. Kapatid ko yun. Kung di ako nagpastor, di walang nagpibre sa kanya. Kung bibigay ka sa hamon, maraming mapapahamak. Amen? Tatakbo sa isip, bakit pastor namatay? Minsan iniisip ko, dahil lang na nakapanumbalik yung kapatid ko, halos regular nang dumadalo sa church. Nag-uusap kami, magre-reunion nga kami. At nagpakasal na sila. Sabi ko sa kanya, dali mo pamilya mo, maglingkod ka sa Panginoon. Sabi ko, walang pinakamagandang buhay maglingkod sa Diyos. Pastor na ako noon. At before siya mamatay, alibawa ng Friday, last Sunday at yung isa pang Sunday noon nakadalo siya. At sabi niya, di lang siguro kung makakadalo ng 2 Sunday kasi mayroong preparation kami for Navy Day presentation. I think Pinoy that time, 2011. Nagpa-practice lang sila doon sa may Manila Bay, hindi pa ganyan ngayon. Yung 100 meters away pa yung barko. Tapos yung parang mayroon kayong sasalbang kidnap doon sa gitna, di ba? Kaya kailangan dumaan sila sa ilalim ng tubig, maputik masyado yan. Nanilagay, di ba? Yung goggle nilang ginagamit ay bago from Australia. Yun yung walang bula, tactical goggles kung tawagin po nila yon. Kaya lang maraming na-disgrasya doon sa yung kapatid ko. Na pag nakainom ka kahit konting tubig, aktat doon sa ulo, di ba? Naalala niyo yung mga natutong maglamoy na napapasukan yung ilong ng tubig? Di ba naalala niyo? Ano gagawin natin? Iibabaw tapos kakamot tayo. 3 feet above sea level. 30 feet, above sea level. Tatlong panatap. Wala daw bastang nagsusurvive. No? Pero I hope naman na may mga kwento pa niya na nanalangin ako, Lord, yung kapatid ko ba ligtas o hindi? Alam ko ligtas siya, mga kapatid. Kaya naisip ko lang ng ganito. Siguro, dahil sa time na yon, nagtitraining din siya. Ayaw niyang mag-stay na lang sa Sangli. Ang gusto niya, sumama pa rin sa team sa Mindanao. Sabi niya, dito ka na lang. Gusto ko doon. Gusto ko may action. Hindi ko alam, baka kung doon, mapupugutan, mapapatay, maaambus, di ba? Siguro yun na lang yung pinakang kamatayan at least makikita namin po. Hindi ko alam din kung magpa-backslide, magkakaproblema. Alam ko yun na lang yung pinakang magaang na paraan, mga kapatid, para sa amin na siya ay kunin ng ating Panginoon. May kinalaman ang ating pagtugon sa hamon. Marami tayong napuproteksyonan. Amen? Kaya huwag kang mag-isip na umalis sa Panginoon. Amen? Maaring ang trials ay beyond your expectation, beyond your ability, ni hindi dumating sa iyong kaisipan, hindi mo ito gusto, ayaw mo ng ganong karasan. Anong gagawin mo kung dumating sa ganitong punto na ayaw mo pero nangyari? Ang tama, tuloy pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Tandaan po ninyo, napatunayan yan, mga kapatid, na ang Panginoong Jesus ay handang tumulong. 1633. Ang sabi doon, ang mga bagay nito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Puno ng hamon yan. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Kaya anumang hamon, kasama tayo ng nagtagumpay. I-connect nyo na lang 8:37, we are more than conqueror, mga kapatid, at i-connect nyo na lang Romans 8:28, all things work together for good. Dako po tayo sa pangatlong puntos. Calling and battle. Alam nyo po tayo, ang church hanggang ngayon dito tumitigil ang Diyos ng panawagan. Amen ba? Pagtawag at pakikipagbaka. Mayroon pong nagsabi, challenges come so we can grow and be prepared for things we are not equipped to handle. Yung mga hamon daw ay dumarating upang tayo'y umunlad at maging handa sa mga bagay na hindi natin kayang hawakan ngayon. Pero pag dumating yung hamon, nasasanay tayo. Pagdating ko sa Panginoon, maraming mga hamon sa ating buhay. Kunting daanan ko lang, ang Lipa City, alam niyo naman ang pinagdaanan. May mga hamon dito. Amen? Pero sasabihin ko sa inyo,
babawi ang Panginoon sa inyo. Ang lugar mismong ito, maganda ito, mga kapatid. Magdiwang minsan sila, yung mga ganun, mga kapatid. Pero kung papaanong mayroon itong mga daughter church noon, ito ay patuloy na mga nganak. Amen? At kaya pa ng Panginoon dublihin yung mga anak na yun noon. Ayaw lang kasi ng Panginoon na parang makipagsabayan lang. Hindi ganon kompetensya. Harapin lang natin ang hamon. Amen? Hindi rin para mayroon tayong gustong patunayan. Actually, di natin kayang patunayan. Amen? Di natin pwedeng sabihin na mas magaling lang tayo o mas tama tayo. Hindi, bahala ang Diyos kung tama siya. Wala talaga tayo mga galing na patutunayan. Pero ang hamon ay naroon. Anong gagawin natin? Lord, nakikiusap kami, gamitin mo kami. Yun lang. Bahala na ang Panginoon dyan. Si Moses, Exodus chapter 3 verse 9, sabi dito, at ngayon narito ang daig ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. Saka aking nakita ang kapigatian at binibigati sa kanila ng mga ito. Halika ngayon, ito po yung hamon, at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa ito ang aking bayan na mga anak ni Israel. Verse 11, at sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Tumatanggi po ito. Pero to make the long story short, alam po natin na tumugon siya. Kaya lumaya ang Israel. Amen? Kaya kasi tumatanggi. Sabi niya, 40 taon na ang training ko sa Egypt. Oo, ako ang naka-inline noong nakasunod. 40 taon na yan. Oo, noon sinanay akong magtalumpati o magsalita ng mahusay at magaling. Pero ngayon, paano ko ipakikilala ang Diyos ng Israel? So alam po natin yung pinto niya, nagipag-usap siya, anong nasa kamay mo, sabi niya tungkod, sige, itcha mo, naging as, di ba? Tapos hawakan muli, naging kung anong nasa kamay natin. Meaning, kung ano lang mayroon tayo, doon lang tayo magsimulang tumukod. Amen? Doon lang tayo. Naalala ko, ang pagpapastor, mga kapatid, wala talagang magandang manual dyan. Ano bang manual sa pagpapastor? Wala. Yung pattern natin ginagawa, yun lang. Mag-pray ka araw-araw, mangaral ka na mayroong damdamin, i-follow up mo, i-discern yung napapanahon na naanihin, i-Bible study mo yan, anyayaan mo, magsimula ng gawain, yun na yun. Pero hindi yung formula, na basta lang gagayahin, no. Kukonekta ka sa Diyos dyan. Ganon din mga kapatid si Moses, sumunod lang siya sa instruction ng Diyos. Di ba? O sabihin mo kay Paraon, basta sabihin mo lang, pag di mo sinabi, magpapadala ko ng unang salot. Di ba umabot ng 10 salot? Kaya sila pinalabas, pinirsa pa talaga ni Moses, na-convince pa talaga ni Moses si Paraon? Hindi! Ang mga taong may reliyon, may paniniwala, makukumbinsi ba talaga natin sa salita? Hindi! Alam mo kailan yan hindi pwedeng pitin ng Panginoon? Pag yan ay may sakit na, may problema na, at maalala na mayroong makulit na nangangaral at mga taong nananalangin, tayo na ang ipatatawag niya. Naroon na yung pagpihit. Yun lang ang hamon sa buhay. Sige lang! Idiretso lang po natin yan. Si Isaiah naman, chapter 6, verse 8, nung marinig niya ang panawagan, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Kaya napatanong ko kanina sa inyong pastor, Pastor, ilan na uli ang daughter church, ilang ang nanatiling daughter church? So siyempre may sagot sa akin. Ano kapatid? May 2 na uli. Amen? Ang hamon naman, doon sa hindi tumugon, suportahan mga kapatid. Amen ba? Parang masama loob nyo, ha? Suportahan. Una, ipanalangin nyo na makahanap na sila ng lugar sa Cuenca. Amen, mga kapatid? At pangalawa, pag nakakita ng lugar, di mo naman pwedeng sabihin niya na, pinanalangin ko po kayo, gagamitin namin. Di pwede yun, mga kapatid, ha? Siyempre, uupahan natin yan. Sumupurot pa tayo. Amen. Mayroon akong ikinatuwa, mga kapatid, na pangyayari sa church. Ito ang huling launch out namin, Bataan. Kaya may katabi si Pastor John na doon, mga kapatid, nauna na kami naroon. Alam nyo, natuntun namin, nasimulan namin yan, August.
yung isang nanay na ligtas sa Hong Kong. Nagbakasyon, gusto niya raw mashiran yung kanyang pamilya. At sana kung magkaroon ng Bible study, sabi niya. Pastor, punta po kayo. August na August yun eh. Baha pa po dyan sa North Expressway yan eh. Ilang araw lang, limited yung time niya. Lumusog talaga ako. At sabi ko, Lord, Panginoon, babalikin namin ang Bataan. Pagamat balanga po kami noon. Sabi ko, Lord, pero hinihingi ko sa iyo uli ang Bataan. Anong bayan man, Lord, basta magbukas ka ng pintuan. To make the long story short, yun lang ang kasaysayan. Na, pumunta ko, nangaral, may tumanggap, pinalikan ko susunod every other Sunday, binalikan ko din Bible study. Hindi naman porke ka pamilya ng isang mananampalataya ay tatanggapin ka na niyan, di ba? Wisdom din, di mangaral na kami sa palengke, pangatlong punta. Nakita namin maganda yung pagtanggap ng tao. Pinagalaw ko yung church. Actually, ngayon pa lang namin ito nagawa. Halos po siguro kalahati ng church ay sumama doon. Palitan kami ng impact team. Kaya nung i-launch out namin nung December, mga kapatid, may mga tao na talagang babalikan doon. And January nakakuha ng lugar. At na-set up po namin yan. Mga kapatid, ang pagtugon sa hamon sa isang tinatawag, may kailangang backup yan. Sa tingin nyo, nung tinawag si Moses, kumontra, mga kapatid, si Sipora, hindi po siya kumontra. Bumang up yun. Amen? Sa tingin ninyo, kumontra yung mga anak, hindi po sila kumontra. Bumang up sila. At ang totoo niyan, pati yung kanyang biyanan, hindi kumontra. Church, back-upan natin. Amen? Yan ang hamon lagi ng church, maglulungsaw. Kailangan mga anak, kailangan umabot ng bayan, mga kapatid. Hahakbangan talaga natin yan. Yan naman ay mayroon talagang mga specific na tinatawag ng Panginoon. Pero yung tinatawag, back-upan po natin, mga kapatid. Pag sinabing impact team, pumunta talaga sa impact team. Amen ba? Amen. Pag walang, parang masurong busy talaga, simple lang yan. Kung hindi ka makasama, yung pera mo pwedeng makarating doon. Yung ulam mo, pwede mong ipadala doon. Basta may bahagi. At alam ko naman, kulturo na po natin yan. Amen? Mga kapatid, ako mismo, kasi alam niyo po yung itong Lipa City, meron yung pastor dito noon, nakasama namin yun sa Cavite. Alam po namin ang lago ng gawain ito. At so sinundan pastor, nakarating po ko noon. Hindi ko ito naramdaman yung sinasabi ko. Akala nyo, para lang ako may masabi. No, makita, ang ganda ng lugar nito. Nakita niyo mga pastor, pag tumingin ganyan, kaya minsan, yung iba parang may insult, anong ganda, kagano'n. Hindi, maganda itong location. Amen? At kung hindi may mas maganda nito, kaya itong ibigay ng Panginoon. At alam nyo naman na mas komportable, mas malawak na dito. Kaya sabi ko doon sa isang na pinanyayahan kong kapatid nung naroon mga kapatid sa Cavite, taga San Juan, Batangas yun, tumanong. Siyempre, napansin ko na initan din, di ba? Sabi ko, sis, mainit lang naman ito pag sa amin. Tama naman, di ba, kapatid? Mainit lang naman ito ngayong sa amin. Hintayin yung ulan, hindi ito mainit. Di ba? Pero, ang church na mailagay mo sa tabi ng karsada, bibihira po yan. At pag nilagay mo sa karsada, gagawin ba ng Diyos na saka isusulok niya ulit? Hindi niya po gagawin yan. Nasa pakikipaglaban natin yan kung kukunin natin yung hamon na yan. Nahihingin natin, Lord, huwag mo na kaming ilalabas o itatago pa yun o ilalayo. Panginoon, dito kami kung hindi mas magandang lugar ang mas paglagyan mo sa amin. Amen? Amen ba? Yes. Kaya, alam niyo mga kapatid, ang pagbili ng lupa, paglipat sa mas magandang lugar, simulan ng mag-ipon. Amen? Alam ko si Pastor gustong mag-ipon Samahan niyo. Amen ba? Kaya may sinasabi ko sa inyo yung hanggang 2021 na dumalo ko ng conference, 10 years or more na kami nag-iipon, 1 million lang yun. 1.1 something na Pero po nung mabili namin, 2 years lang Eksaktong 2 years 2021, 2022, talagang challenge ko. Pandemic po yun, kung titingnan ninyo Pandemic yun. In 2 years time, nadagdagan ng 4 times. Same na tao yung kausap ko.
Alam kong kaya ng Panginoon kayong bigyan dito sa Lipa City. Amen? Ipoproseso po yan. Hindi po yan bukas makalawa kagad. Ipoproseso yan ng ating Panginoon. Mas maganda na mag-declare tayo ng magagandang mga salita ng pagpapalat ng pagtatagumpay. Amen, mga kapatid. At mahalaga na maunawaan po natin habang hinaharap natin ang mga hamon sa buhay, tandaan natin, God is seeking faithful men. Sa tayo naman, mga kapatid, wala sa atin ang pamantayan natin basta matapat na tao, matapat na lalaki, pwede kang gamitin ng Panginoon. Wala tayong requirement sa sabihin na dapat ang magpapastor, ganitong height, dapat ang itsura, ganito. Walang ganon. Dahil madalas babagsak tayo noon, di ba? Di ba? Magtapat lang, magpagamit ng buhay. Amen? 20 verse 6 noted ng Proverbs. Huling talata ko na marahil ito mo din, sabi po dito, maraming tao ay magtatanyag sa bawat isa ng kanyang sariling kagandahan loob. Ngunit sinong makakasumpong sa taong tapat? Taong tapat talagang hinahanap ng Panginoon. Payagan nyo lang ako parang pampamilyang mga pananalita. Marahil kayo ay narito na noon pa man. Doon pa sa mga naunang nagpasko. Totoo lang mga yung mga ganun na pangyayari. Minsan nagkikreate talaga ng discouragement sa isip at puso ng tao. Amen ba? Gusto kong sabihin sa inyo, no, huwag kang mali-discourage. Yung narinig mo noon, totoo yun. Tama yun. Pinayagan ng Panginoon ang medyo matagal-tagal ulit proseso yan. Pero nasa tama kayong tinatayuan. Siguro ang amin, kasi ganun din po mangyayari sa amin noon. Yun lang ay talagang naabatan ko siguro. At alam ko rin naman ang nangyari, mga kaganapan dito. Kumbaga ay talo kong sa tayak pala. Talo kong sa tayak. Pero ipakikita ng Diyos yan. Ang Diyos lang ay naghahanap ng mga tao matapat. Maging matapat lang po kayo. Huwag kayong padadala ng mga kwento, huwag kayong padadala ng mga negatibong salita. Alam niyo po kami mga pastor, sinasabi namin, kung may mga negatibong comment sa aming pastor, di namin basta tatambihan, maliban na lang mga akusasyon na masyadong personal o mabibigat mga kapatid. Hindi talaga kami perfecto. Amen ba? Hindi naman kami kumuha talaga ng management or administration. Kaya pwede kayong may makulang, medyo kulang, medyo mali, may weak. Ipanalangin niyo kami. Amen ba mga kapatid? Hindi naman kami talaga graduate mga kapatid doon sa mga dapat natin na galawan dapat. Hindi eh. Biyaya lang lagi ng Holy Spirit. Pero hakbangan lang natin ang hamon mga kapatid na hanggang rapture, hindi po magbabago ang hamon na ito. Tuloy ang daily prayers. Amen? Tuloy ang outreach po natin. Amen? Maging matapat lang at increase ang giving. Amen? Pumasok sa ministry, umambag sa gawain. Amen? Hanggang po ngayon, kahit may mga ministers na sa church, kasi meron naman, may nag-aasya, may tumutugtog, may kumanganta, pero lagi po natin sinasabihan, kulang pa yan. Still, ang karya ng Diyos ay nag-hire ng maraming mga ministers at hindi tayo titigil. Anumang mangyari parang nakaka-discourage sa mga pagpapastor, mananawagan pa rin kami. Mga tuloy pa rin ang pagbabango ng mga pastor sa church. Actually, tayo binabanggit na natin yan hanggang mission. Tuloy pa rin yan. Ano ngayon kung yung pastor hindi pang mission? Sinasabi ko po yan. Ano ngayon kung di ako pang mission? Talagang nakita ko di ako pang mission. Pero alam ko sa church ko, mayroong mga gamitin ng Diyos sa mission. Hindi ko yun nahandaman. Amen? Kaya ihahamon namin yan. Sa conference naman natin, naririnig yan. Tumugon kayo kung kaya ninyo yung bagay na hindi namin kaya. Hindi namin kayo ahadlangan. Ang gusto namin, daluyan kami ng pagtawag ng Diyos sa inyo. Amen? Huwag kayong mag-alala. Tumugon kayo kung ano ang gusto ng Panginoon. So, kaya ngayong gabi sa aking pagtatapos, anong hamon ang nilalagay ng Diyos sa puso mo na dapat mo hakbangan? Namor na kunti pa ang mga lalaking magpapastor, mas masarap na magpapastor. No, kung yung magpapastor, mga kapatid, ako ang kauna-unahang inilunch out ng Rosario. Mayroon palang nauna pero nag-fail. Yung iba na-discourage, ako na-discourage. Yan yun, narinig yun na yung mga sinasabi ko. Ako takot mabigo. Mas takot akong biguin ng Diyos. Kasi namahanap ko ng Panginoon.
mga kabataan na ayaw sumunod sa pamantayan, na gawin ang kalooban ng Diyos. Basta ikaw, pag naunawan mo, kunti mo na. Makikita mo ay ibang blessing dyan. At ang maganda dyan mo din sinasabi ko yan, hindi lang yan sa iyo. Makikita mo, mag-iiba yan, maging doon sa iyo at lahi. Ang layo ng tapo ng pagsunod at katapatan. Diba? Hindi yan ngayon lang. Paghihiwalay yan ang malaki. So kaya, ngayon pong gabi, tapusin na natin ito. Hakbangan natin ang mga hamong nasa harapan natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po natin ang ating tulong. Usapin natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glorify your name. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Magpapagkasakali po ako ulit. Mayroon bang first timer? So kung wala mga kapatid, kung wala ay tumayo po tayong lahat. At hindi natin iniiwanan ang pangangaral na hindi natin binibigyan ng pagkataon na mag-response dito sa harapan mga kapatid sa magitan ng altar po. Bubuksan po mga kapatid ang harapan para sa bawat isa. Bukas na po ang harapan. Hallelujah. Ang music team piniprepare ang maghari ka o Diyos. Usapin natin ang ating Panginoon. God, salamat po Lord sa iyong katapatan sa church na ito ng Lipa City. Lord, sa loob ng 3 dekada ugad, tapat ka Panginoon, hindi ka nagbabago. Lord, hallelujah, salamat, dinaanan man nila ang mga proseso na. Lord, nakikita mo ang kanilang puso, lalo na ang pastor ngayon, dakilang Diyos na narito kasama ang kanyang pamilya. Dapat Lord, hallelujah, ang kanilang desire, mga disciples, O Lord, na naririto, Panginoon, oo, karaniwan sa mata ng tao, pero Panginoon, hallelujah, magpakahayag ka sa kanila, ikaw ang maghari at magibabaw sa aming mga buhay, oh, hallelujah. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Ilagay mo, Lord, sa puso ng bawat isa ang mga hamon, Panginoon. Saan mang bahagi ng gawain gusto mo silang gamitin at maging kasangkot dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa buhay na hiram sa iyo, maghari ka, O Diyos. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah, awitin natin ito. Habang iniisip mo, kinukonfirm mo ang calling, ang hamon ng Panginoon, sabihin mo, Diyos, maghari ka, O God. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kapot Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos. God,
Dakilain ka amang mga. Praise your name, O God. Hallelujah. Silyuhan mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu ang iyong mga salita. Panatiliin mo ito sa puso ng bawat isa, O God. Magpapatuloy kaming maglilingkod na harapin anumang mga hamon, sangkapan at tulungan mo kami, O Diyos, upang maganap ang plano mo. Gamitin mo kami. Ito ang aming panalangin, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng ating Pugin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Buhay ang salita ng ating Panginoon.